sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Hindi pa lumilipas ang 3 buwan mula nang sila'y ikasal, pumanaw ang kanyang asawa. Nalungkot ang ngataw sa paligid at kinaawaan ang asawang naiwang mag-isa sa murang edad. Ngunit makalipas ang 2 taon, ang kanyang pangalawang asawa na kanyang pinakasalan muli ay pumanaw rin sa parehong paraan. At ang kanyang pangatlong asawa bigla ring namatay pagkatapos ng kanilang kasal. 3 asawa, lahat ay namatay sa mga unang buwan ng kanilang pagsasama. Lahat ay may makakatulad na sintomas at lahat ay sa tabi ng isang babae. Ang kwentong ito na nagsimula sa isang apartment sa Imus, Cavite noong huling bahagi ng dekada 90 ay isang insidenteng matagal na hindi pinagdudahan ng sinuman. Ito ay sa panahon kung kailan wala pang sistema para sa mandatoryong masusing autopsy sa mga biglaang pagkamatay at ang teknolohiya ng bansa sa toxicology ay limitado kumpara sa kasalukuyan. Kapag pumirma na ang doktor sa death certificate, tapos na ang usapan, walang nang muling nagtatanong. Ang pangalan ng babae ay Isabela Reyes. Ipinanganak noong 1968, wala pang 30 taong gulang noon at kilala siya sa kanilang lugar bilang isang babaeng sawi. Sabi nila, wala siyang suwerte sa lalaki. Ang mga kakakilala sa kanya ay napapailing at ang mga hindi naman ay nakikiramay. Ngunit iba ang kapatid ng kanyang pangatlong asawa. Hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kapatid at tahimik na nagipon ng hinala sa kanyang sarili. Bakit lahat ng 3 asawa ay namatay sa simula ng kanilang pagsasama? Bakit laging makakatulad ang mga sintomas? Bakit tila laging kumpleto ang nga dokumento ng insurance sa tuwing namamatay ang kanyang asawa? At bakit sa loob ng mahabang panahon walang sinumang nagduda sa babaeng ito? Ituloy natin ang kuwento. Nung taxable ng 1997 ang mga lugar sa Imus, Cavite ay nagsisimula pa lamang tayuan ng mga apartment complex at subdivision. Bilang isang umuunlad na lungsod malapit sa mga industrial zone, ang Imus ay dinarayo ng mamanggagawa sa pabrika at mga empleyado ng subcontractor, kaya't nagsulputan ang mga apartment at boarding house. Sa pagitan ng ito ay may maliliit na sari-sari store, karinderya at labanderya, isang tipikal na komunidad. Ang matao ay maagang pumapasok sa mapabrika at umuuwi sa gabi na pagod ang katawan. Isang lugar kung saan hindi gaanong pinapansin ng matao kung sino ang nakatira saan o kung ano ang kanilang ginagawa. Si Isabela Reyes ay lumipat sa isang apartment sa ikalawang palapag sa Barangay Tanzang, Lumanong, Marso ng taong iyon. Siya ay 29 na taong gulang at mag-isa. Ang kanyang bayan ay sa Batangas at wala siyang kamag-anak sa Cavite. Ayon sa alaala ng kanyang kapitbahay, siya ay tahimik at mukhang maayos at madalas na unang bumabati. Ordinaryo ang kanyang itsura, ngunit kapag kinausap mo, pala kaibigan siya. Mabilis siyang naging malapit sa may-aring sari-sari store sa kanilang lugar. Una niyang nakilala si Ramon Cruz noong unang bahagi ng Abril ng taong iyon. Si Ramon, ipinanganak noong 1965, ay isang ordinaryong manggagawa sa isang pabrika ng nga piyesa malapit sa Cavite Export Processing Zone. Matangkat siya, tahimik, at kilala sa kanyang nga kasamahan bilang isang masipag na tao. Matagal na siyang hiwalay sa kanyang unang asawa at namumuhay mag-isa at sa edad na 32, iniisip na niyang mag-asawang muli. Nagakilala ang dalawa sa pamamagitan ng isang kakilala sa kanilang komunidad. Ayon sa nagpakilala sa kanila, si Isabela ang naging agresibo mula pa sa kanilang unang pagkikita. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Wala pang 2 buwan mula nang una silang makita noong Hunyo 1997. Nagpakasal sila sa isang simpleng seremonya sa isang maliit na simbahan malapit sa munisipyo.
Ang mabisita mula sa makabilang panig ay hindi umabot sa 30. Hinawakan ng ina ni Ramon ang kamay kanyang manugang at sinabing, "Pakialagaan mo sana siya." At tumango si Isabela na may luha sa mga mata. Sa simula, ang kanilang pagsasama ay tila payapa. Si Ramon ay patuloy na nagtatrabaho sa pabrika at si Isabela ang bahala sa bahay. Paminsan-minsan nakikita silang makapitbahay na magkasamang namimili. Ngunit eksaktong 2 buwan matapos ang kanilang kasal, isang gabi noong kalagitnaan ng Agosto 1997, biglang bumaksak si Ramon. Tumawag si Isabela sa emergency hotline ng 9:17 ng gabi. Ang ulat, sa kanilang address sa Imus, ang kanyang asawa ay biglang nagsuka at nawalan ng malay. Pagdating ng mga paramedik, si Ramon ay nakahandusay sa sahig ng sala, hirap huminga, maputla ang kanyang balat at may mga bakas ng suka sa paligid ng kanyang bibig. Si Isabela ay nakatayo sa isang sulok, umiiyak. Dinala si Ramon sa emergency room ng isang lokal na ospital, ngunit pumanaw siya 4 na araw pagkatapos ma-confine. Ang isinulat ng doktor bilang sanhi ng kamatayan ay acute kidney failure. Siya ay 32 taong gulang. Wala siyang dating sakit sa puso, ngunit sa gitna ng emergency, hindi isinagawa ang isang detalyadong toxicology test. Inilabas ang death certificate at ang kanyang libing ay tahimik na isinagawa sa loob ng 3 araw. 2 linggo matapos pumanaw si Ramon, pumunta si Isabela sa isang branch ng life insurance company sa Imus. Kukunin niya ang death benefit ni Ramon. Ang petsa ng pag-sign up sa insurance ay pagkatapos lamang ng kanilang kasal at ang benepisyaryo ay ang kanyang asawang si Isabela Reyes. Sinuringang empleyado ng insurance ang madokumento, walang nakitang kakaiba at ipinroseso ang pagbabayad ayon sa patakaran. Ang halaga ay 58,000, isang malaking halaga noong panahong iyon. Nakiisa sa kalungkutan ang matao sa komunidad. Kinaawaan nila si Isabela sa pagkawala ng asawa sa murang edad at nag-alala para sa kanyang pag-isa. Matapos ang 40 na araw ng pagkamatay ng kanyang anak, hindi na muling nakontak ng ina ni Ramon ang kanyang manugang. Iyon na ang huling beses na nakita niya si Isabela. Ilang buwan matapos pumanaw si Ramon, noong Nobyembre 1998, lumipat si Isabela sa isang apartment sa Dasmariñas, Cavite. Mga 30 minuto lang ang biyahe mula sa Imus. Ngunit isa itong bagong lugar kung saan wala siyang kakilala. Doon, nagsimula siyang mamuhay ng tahimik muli. Ang alam lang kanyang mga kapitbahay ay isa siyang dalagang babaeng namumuhay mag-isa. Noong taglamig ng taong iyon, nakilala ni Isabela si Leo Santos. Si Leo, ipinanganak noong 1961, ay 37 taong gulang noon at may maliit na negosyong construction supply sa Dasmariñas. Mayroon siyang isang anak na babae mula sa kanyang unang kasal, ngunit hiwalay na sila at namumuhay mag-isa at naghahanap din siya ng makakasama. Nakakilala sila sa pamamagitan ng isang kaibigan. Ayon sa kaibigan ni Leo, si Isabela ay napakapalakaibigan at agresibo mula sa kanilang unang pagkikita na si Leo pa ang tila nag-iingat. Muli, mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Noong Pebrero 1999, nagpakasal sila sa Huwes. Hindi sila nakdaos ng seremonya sa simbahan. Ang anak ni Leo, na nasa 2 baitang nun, ay hindi man lang naipaliwanag ng maayos ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang bagong kasal. Nalaman na lamang ng kapatid ni Leo, si Marco, na nag-asawang muli ang kanyang kapatid ng huli na. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ang pamilya na makilala ng maayos si Isabela. Pagkatapos ng kasal, kumuha si Isabela ng 2 life insurance policy sa pangalan ni Leo. Ang isa ay may death benefit na 9,915 milyon at ang isa naman ay may kasamang accidental death benefit.
Ang benepisyaryo sa parehong polisya ay ang asawa. Ayon sa insurance agent, si Isabela mismo ang pumunta sa opisina para magtanong tungkol sa pag-apply. Kasama ni Leo si Isabela nang kumuha ng insurance, ngunit si Isabela ang nagdesisyon sa mga detalye. Ang kanilang pagsasama ay tumagal lamang ng halos 3 buwan. Isang gabi noong huling bahagi ng Mayo 1999, biglang nakaranas si Leo ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka at bumaksak. Tumawag si Isabela sa emergency at dinala si Leo sa emergency room ng isang ospital sa Dasmariñas. Inakala ng doktor na ito ay sintomas ng acute gastroenteritis at pinayuhan siyang magpahinga habang naka-dextrose. Ngunit hindi bumuti ang kalagayan ni Leo. Sa ikalawang gabi, bigla siyang nagkaroon ng cardiac arrest at sa kabila ng mga pagsisikap na i-revive siya, hindi na siya nagkamalay at pumanaw. Siya ay 38 taong gulang. Sa death certificate, ang sanhi ng kamatayan ay acute myocardial infarction. Hindi isinagawa ang autopsy. Kahit na walang history ng sakit sa puso si Leo, inakala ng doktor na ito ay dahil sa sobrang pagod at stress. Noong huling bahagi ng dekada 90, hindi pa mandatoryo ang toxicology test para sa mga biglang pagkamatay. Hanggat walang nagrereklamo, walang dahilan para makialam ang pulisya. Ang kapatid ni Leo, si Marco, ay agad na pumunta sa Cavite nang mabalitaan ang pagkamatay ng kapatid. Sa burol, doon niya unang nakaharap ng maayos si Isabela. Naalala ni Marco na kahit umiyak si Isabela, may kakaiba siyang naramdaman. Mahirap tukuyin kung ano iyon, ngunit hindi siya mapakali. Habang naglilibing, hindi niya inalis ang kanyang mga mata kay Isabela. Pagkatapos ng libing, kinuha ni Isabela ang 2 insurance claim. Ang kabuwang halaga ay humigit kumulang 5,800,000. Matapos suriin ang mga dokumento, binayaran itong kumpanya ng insurance. Nalaman ni Marco ang tungkol sa insurance habang inaayos ang mga ari-arian ng kanyang kapatid, ngunit wala pa siyang mapatunayan noon. Umalis siya ng Cavite na may dalang isang malaking duda sa kanyang puso. 8 buwan matapos pumanaw si Leo, noong Enero 2000, lumipat na naman si Isabela. Sa pagkakataong ito, tuluyan na siyang umalis ng Cavite at lumipat sa isang apartment sa Quezon City. 1 oras lang ang biyahe, ngunit isa itong bagong lungsod kung saan wala siyang kakilala. Ipinakilala niya ang sarili sa mga kapitbahay bilang isang hiwalay sa asawa. Hindi niya sinabi kaninuman na 2 beses na siyang nabalo. Sa Quezon City, tila naging mas matatag ang kanyang buhay. Nagsimula siyang magtrabaho bilang part-timer sa isang karinderya, malapit sa isang palengke at dahan-dahang nakipagkaibigan sa regular na customer. Mabilis siyang kumilos at matalas ang isip, kaya pinakakatiwalaan siyang may-ari. Sa panlabas, tila tahimik at masipag ang kanyang pamumuhay. Nakilala niya si Arturo Art Villanueva noong Taglagas Gane Ikibin. Si Art, ipinanganak noong 1958, ay 42 taong gulang noon at nagtatrabaho bilang driver ng isang maliit na delivery truck sa Quezon City. Piyudo siya at namumuhay mag-isa at mayroon siyang isang anak na lalaki na may sarili ng pamilya. Si Art ay tahimik at malalim na tao at kilala bilang isang tunay na kaibigan ng mga nakakakilala sa kanya. Nakakilala sila ng maging regular na customer si Art sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Isabela. Sinabi ni Isabela kay Art na matagal nang pumanaw ang kanyang asawa. 1 beses lang siyang nabalo. Hindi niya binanggit ang kanyang pangalawang asawa. Hindi nagduda si Art sa kanyang sinabi at dahil sa pareho nilang kalagayan, mabilis silang naging malapit. Makalipas ang ilang buwan, noong Pebrero 2001, nagpakasal sila sa Huwes. Nalaman na lamang ng anak ni Art, si Benji,
ang tungkol sa pag-aasawang muli ng kanyang ama sa pamamagitan ng telepono. Gusto sana niyang personal na makilala ang kanyang madrasta, ngunit sinabi ngang kanyang ama na abala sila at sa susunod na lang isang susunod na hindi na dumating. Pagkatapos ng kasal, nagmadali na namang kumuha ng insurance si Isabela. May 3 insurance policy na kinuha sa pangalan ni Art. Ang kabuwang death benefit ay aabot sa 4.25 milyon. 2 makaibang ahente mula sa makaibang kumpanya ang nagbenta ng polisiya at pareho nilang sinabi na si Isabela ang direktang tumawag sa kanila para mag-apply. Alam ni Art na nagbabayad siya ng insurance premiums, ngunit hindi niya gaanong pinansin ang mga detalye. Akala niya ay maingat lang sa pera ang kanyang asawa. Noong unang bahagi ng Mayo 2001, biglang sumama ang pakiramdam ni Art at hindi pumasok sa trabaho. Sa una, sinabi niyang hindi siya natutunawan at namamanhit ang kanyang mga kamay at paa. Sinabi ni Isabela na dahil lang iyon sa sobrang pagod, pinagluto siya ng lugaw at nagpahinga si Art sa bahay. Sa ika-4 na araw, biglang lumala ang kalagayan ni Art. Ang pamamanhit sa kanyang kamay at paa ay kumalat sa buong katawan at nahirapan siyang huminga. Tumawag si Isabela sa emergency at dinala si Art sa emergency room ang isang general hospital sa Quezon City. Napahinto sandali ang doktor sa ER nang makita ang mga sintomas ni Art. Matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka, pamamanhit ng buong katawan, at mabilis na pagina ng fetal signs. Medyo iba ito sa tipikal na sintomas ng sakit sa puso. Humingi ng tulong ang doktor mula sa isang espesyalista sa internal medicine at nag-request ng blood test at ECG. Ngunit bago pa man lumabas ang resulta ng mga pagsusuri, namatay si Art dahil sa biglang cardiac arrest sa ikalawang gabi ng kanyang pagkaka-confine. Siya ay 43 taong gulang. Sa death certificate, nakasulatang cardiopulmonary failure, cause unknown. Iminungkahi ng doktor ang autopsy, ngunit magalang na tumanggi si Isabela, sinasabing ayaw daw yumaong masira ang kanyang katawan, walang nayulat sa pulisya. Ang libing ay isinagawa sa loob ng 3 araw at pagdating ng anak ni Art, si Benji sa burol, nakaburol na ang kanyang ama. Unang beses niyang makaharap si Isabela sa burol. Dahil sa biglaan ng pagkamatay ng kanyang ama at dahil hindi pa niya lubos nakilala ang kanyang madrasta, hindi niya alam kung ano ang itatanong. Habang inayos ang madokumento para sa insurance claim pagkatapos ng libing, nalaman ni Benji na may 3 insurance policy ang kanyang ama. Nakaramdam siyang bigat sa dibdib, ngunit wala pa siyang kasiguraduhan. Sa mga panahong iyon, sa hindi kalayuang probinsyang Cavite, nabasa ni Marco Santos ang isang linya sa obituary section ng isang pahayagan. Arturo Villanueva, Quezon City, pumanaf. Bilang naulila, nakalista ang asawang si Isabela Reyes. Nang makita ni Marco ang pangalang iyon, nanginig ang kanyang kamay. Agad niyang tinawagan si Benji. Ang kanilang unang pag-uusap sa telepono ay hindi umabot ng 5 minuto. Ngunit sa loop ng 5 minutong iyon, natiyak nilang ang kanilang mga hinala ay hindi lamang sa kanila. Unang nakausap sa telepono sina Marco at Benji noong unang bahagi ng Hunyo 2001. Nagpalitan sila ng impormasyon. Ikinuwento ni Marco na ang kanyang kapatid na si Leo ay namatay 3 buwan matapos pakasalan si Isabela na kumuha ito ng malaking insurance pagkatapos ng kasal at ang kakaibang pakiramdam na naramdaman niya kay Isabela sa burol. Ibinahagi naman ni Benji na ang kanyang ama, si Art, ay pumanaw 4 na buwan lamang matapos mag-asawang muli na may 3 insurance policy na nakapangalan sa kanya at na ilang araw bago siya mamatay, nakaranas siya ng pamamanhid ng mga kamay at paa at pagsusuka. Ang kanilang makuwento ay halos magkatulad. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na pumunta si Marco sa istasyon ng pulis. Kinumbinsi niya ang isang investigador na pakinggan ang kanyang kuwento.
Ipinaliwanag niya ang lahat ng kanyang nalalaman, ngunit malamig ang naging tugon. Parehong idineklara ng ospital na natural ang sanhi ng pagkamatay ng dalawang biktima, walang autopsy report at ang pagkuha ng insurance ay legal. Kulang ang ebidensya para simulan ang isang investigasyon base lamang sa hinala. Naramdaman ni Marco ang pagkabigo nang umalis siya sa istasyon Negepolis. Si Benji naman ay mas nakpursiga. Personal niyang pinuntahan ang ospital sa Quezon City kung saan ginamot ang kanyang ama at kinausap ang doktor. Muli niyang itinanong ang nga detalye tungkol sa sintomas ng kanyang ama. Sinabi ngang doktor na ang pattern ng sintomas ay hindi tipikal para sa sakit sa puso. Dapat sanang isaalang-alang ang posibilidad ng pagkalason. Ngunit dahil sa mabilis na pagkamatay ng pasyente, hindi na naisagawa ang detalyadong toxicology test. Hindi tinapos ng doktor ang kanyang sasabihin, ngunit naintindihan ni Benji ang bigat ng kanyang salita. Pumunta si Benji sa National Bureau of Investigation, NBI. Kinausap niya ang isang ahente at ipinaliwanag ang lahat ng napag-usapan nila ni Marco, ang sinabi ng doktor at ang mga detalye ng insurance. Sa pagkakataong ito, iba ang naging reaksyon. Naging seryoso ang mukha ng ahente. Sinabi niyang iulat niya ito sa kanyang superior at makalipas ang ilang araw, tumawag siya kay Benji. Magsisimula na sila ng isang paunang investigasyon. Tahimik na kumilos ang NBI. Una, sinuri nila ang personal na impormasyon ni Isabela. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa kanyang record, nakita nila ang kanyang paglipat mula Imus papuntang Dasmariñas at sa huli ay sa Quezon City. At sa bawat lugar na iyon, may 3 record ng kasal. Si Ramon Cruz, Leo Santos at Arturo Villanueva, lahat ay namatay sa loob ng 2 hanggang 4 na buwan matapos pakasalan si Isabela. Lahat ay idineklarang natural ang sanhi ng pagkamatay. Lahat ay may malaking life insurance na kinuha pagkatapos ng kasal. Humingi ng tulong ang NBI sa 3 insurance company para kumpirmahin ang payout. Ang kabuwang halaga ng insurance na nakuha ni Isabela ay umabot sa mahigit 54 milyon. Para sa isang manggagawa sa pabrika at delivery driver noong huling bahagi ng dekada 90 at unang bahagi ng 2000, kailangan nilang mag-ipon ng maraming taon para maabot ang halagang iyon. Sinubaybayan din mga investigador ang mga transaksyon sa bangko ni Isabela matapos makuha ang pera. Karamihan sa pera ay withdraw bilang cash sa maikling panahon. Matapos suriin ang resultang paunang investigasyon, nakpasya ang team na simulan ang isang formal na pagsisiyasat. Ngunit may isang malaking problema. Ang 3 biktima ay nailibing na at walang toxicology test na isinagawa nung sila ay namatay, kaya walang direktang pisikal na ebidensya para patunayan ang krimen. Ang hawak lang ng mga investigador ay circumstantial evidence. Nagpulong ang investigation team at nagkaroon ng isang konklusyon. Kailangan nilang hukayin ang 3 bangkay at ipadala sa NBI Forensics para sa masusing pagsusuri. Kinontak ang mga pamilya. Agad na pumayag si Marco. Ganon din si Benji. Para kay Ramon Cruz, ang unang namatay, ang kanyang ina ang tanging natitirang kamag-anak. Nang tawagan siya ng maautoridad, hindi siya makapagsalita sa una. Pagkaraan ng ilang sandali, nanginginig ang boses niyang sinabi na pumapayag siya. Kung pinaslang ang kanyang anak, kailangan itong malaman. Noong Hulyo 2001, sinimulan ng maautoridad ang exhumation sa 3 magkakaibang sementeryo. Sa loob ng 3 araw, isinagawa ng mga ahente ng NBI at forensic experts ang pahuhukay. Si Ramon ay nakalibing sa isang pampublikong sementeryo sa Cavite, si Leo sa kanilang family plot sa Batangas, at si Art sa isang memorial park sa Quezon City. Habang hinuhukay ang puntot ng kanyang anak, napopo ang ina ni Ramon at tahimik na umiyak.
Ang mga labi at mga sample ng lupa mula sa loob ng mga kabaong ay dinala sa NBI headquarters sa Maynila. Sinimulan ng forensic team ang masusing pagsusuri para sa anumang lason. Ang resultang pagsusuri ay inabot ng 6 na linggo. Nung unang bahagi ng Setyembre 2001, ipinalam ng NBI sa investigation team ang resulta. Lahat ng 3 labi ay nagpositibo sa arsenic. Ang maantas ng arsenic na natagpuan ay 12 beses, 9 na beses, at 15 beses na mas mataas kaysa sa normal na antas. Ayon sa NBI, malaki ang posibilidad na ang 3 ay namatay dahil sa acute arsenic poisoning. Ang arsenic ay isang pulbos na walang amoy at walang lasa, na madaling ihalo sa pagkain o inumin nang hindi napapansin. Ang nga sintomas nito pananakit ng tiyan, pagsusuka, pagtatay na sinusundan ng pamamanhit ng buong katawan at pahina ng pahinga ay madaling mapagkamalang gastroenteritis o atake sa puso, lalo na noong panahong iyon. Matapos matanggap ang resulta, agad na nag-apply ang NBI para sa isang arrest warrant laban kay Isabela upang mahanap siya. Sinubaybayan nila ang kanyang transaksyon sa bangko. Lumabas na matapos makuha ang insurance ni Art, umalis na si Isabela sa Quezon City at lumipat sa isang boarding house sa Pasay City. Nakumpirma ng mga ahente ang paggamit niya ng isang ATM sa lugar. Noong Setyembre 11, 2001, pinuntahan ng 4 na ahente ang boarding house. Nasa loob ng kanyang kuwarto si Isabela. Nang ipakita ng mga ahente ang arrest warrant, hindi siya nagsalita, hindi siya nanlaban, hindi rin umiyak. Tahimik lang niyang inilahat ang kanyang mga kamay para posasan. Sa loob ng kuwarto, natagpuan ang isang maliit na plastic bag na naglalaman ng puting pulbos. Kinumpirma ng BI na ito ay arsenic trioxide. Mayroon ding isang blankong life insurance application form. Ayon sa lead investigator, kung nahuli sila ng kaunti, malamang ay may pangapat ng biktima. Nang mabalitaan ng magapamilya ang pag-aresto, tahimik na naktirik ng kandila si Marco sa harap ng larawan ng kanyang kapatid. Agad namang nakmaneho si Benji mula Quezon City papuntang NBI headquarters. Ang ina ni Ramon ay sa wakas ay humagulgol sa harap ng larawan ng kanyang anak. Matapos arestuhin, dinala si Isabela sa NBI headquarters para sa interogasyon. Sa una, itinanggi niya ang lahat ng akusasyon. Sinabi niyang natural ang pagkamatay ng kanyang 3 asawa at wala siyang kinalaman dito. Ang puting pulbos na natakpuan sa kanyang kuwarto ay pamatay daga raw. Ngunit ipinakita ng mga investigador ang resulta ng NBI forensics. Ang antas ng arsenic sa mga labi, ang paraan ng pagkilos ng lason at ang katotohanang ang pulbos na natakpuan sa kanyang kuwarto ay parehong substance. Tahimik lang si Isabela habang tinitingnan ang nga dokumento. Sa ikalawang araw ng interogasyon, tinutukan ng mga investigador ang mga insurance policy. Mayroon na silang testimonya mula sa mga ahente na si Isabela ang nag-umpisang mag-apply para sa mga ito. Ipinakita sa kanya ang isang chart na nagpapakita ng maikling panahon sa pagitan ng pagkuha ng insurance at pagkamatay ng kanyang mga asawa. Si Ramon ay namatay 61 araw pagkatapos makuha ang insurance. Si Leo 54 na araw at si Art 71 araw. Lahat sa loob ng halos 2 buwan. Sabi ngang isang ahente, kapag naulit ng 3 beses ang isang pagkakataon, hindi na ito pagkakataon. Sa ika-4 na araw, bigla siyang nagsalita. Inamin niyang bumili siyang arsenic, ngunit iginit niyang hindi niya ito ipinainom sa kanyang nga asawa. Ginamit daw niya ito bilang pamatay daga. Agad na sinuri ng mga investigador ang mga record ng mga tindahan ng agrikultura sa Cavite at Quezon City.
Natuklasan nilang bumili si Isabela ng isang pesticide na may arsenic sa isang tindahan sa Imus noong Mayo 1997, isang buwan bago niya pakasalan si Ramon. Natagpuan din ang resibo ng pagbili niya ng parehong produkto sa Quezon City noong Enero 2001 bago niya pakasalan si Art. Ang napetsangang pagbili ay masyadong malapit sa makasal para maging isang pagkakataon lamang. Kinasuhan ng prosekusyon si Isabela ng 3 bilang ng pagpatay. Sa korte, sa harap ng pamilya ng mabiktima at ng media, muli niyang itinanggi ang lahat. Iginigit NG kanyang abogado na maaring nagmula sa lupa ang arsenic na natagpuan sa Mgalabi. Ngunit pinabulaanan itong NBI na nagsabing ang masample ng lupa mula sa paligid ng malibingan ay nagpakita ng normal na antas ng arsenic. Tumestigo rin ang maahente ng insurance na nagsabing si Isabela ay mas interesado sa halaga ng death benefit kaysa sa ibang detalye. Sa kalagitnaan ng paglilitis, isang bagong ebidensya ang lumabas. Natuklasan ng mga investigador na bago pa man niya makilala si Ramon sa Cavite, si Isabela ay ikinasal na rin sa kanyang bayan sa Batangas. Ang lalaki ay si Daniel Mercado. 3 buwan matapos silang ikasal noong 1995, bigla siyang namatay matapos makaranas ng matinding pananakit ng tiyan at pagsusuka. Ang sanhi ng kamatayan ay acute gastroenteritis. Nakremate na ang kanyang labi, kaya imposibleng masuri. Ngunit malinaw pa sa alaala ng ina ni Daniel na bago makasakit ang kanyang anak, kumain ito ng tinolang manok na niluto ni Isabela. At habang nasa ospital ang kanyang anak, tumatawag si Isabela sa isang insurance company para alamin ang tungkol sa pulisya. Hindi ito naisama sa kaso dahil sa kakulangan ng pisikal na ebidensya, ngunit nakiwan ito ng malaking katanungan. Sa buong paglilitis, walang emosyon si Isabela, kahit na sa emosyonal na testimonya ng pamilya na natili siyang blanco. Para sa mga pamilya, mas nakakatakot ang kanyang kawalan ng reaksyon. Noong Nobyembre 2002, hinatulan ng korte si Isabela Reyes ng reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo para sa pagpatay sa kanyang 3 asawa. Napatunayang nakasala siya sa lahat ng 3 bilang ng pagpatay. Ayon sa hukom, ginamit niya ang sagradong institusyon ng kasal para sa pansariling pinansyal na interes at ang kanyang krimen ay planado, kalkulado at walang bahid ng pagsisisi. Ang hatol ay pinagtibay ng Court of Appeals at ng Korte Suprema. Si Isabela ay dinala sa Correctional Institution for Women kung saan siya nagsimulang magsilbi ng kanyang sentensya. Ngunit hindi doon naktapos ang kuwento. May mga lumabas pangulat tungkol sa 2 pang lalaki na naging kasintahan ni Isabela na bigla ring nakasakit na may parehong sintomas ngunit nakaligtas. Ang motibo ni Isabela ay hindi kailanman nalinaw dahil hindi niya inamin ang krimen. Sabi ni prosekusyon, ang dahilan. Sabi ng ilan, resulta ito ng kanyang paglaki sa kahirapan. Ang iba naman ay nahinala ng isang personality disorder, ngunit tumanggi siyang sumailalim sa psychiatric evaluation. Sa kasalukuyan, si Isabela Reyes ay nananatili sa bilangguan. Ang kanyang aplikasyon para sa parol ay paulit-ulit na ibinabasura. Ang kasong ito ay naging isang mahalagang aral sa kasaysayan ng forensic science sa Pilipinas. Pagkatapos nito, mas hinikpitan ang mga patakaran sa pagsusuri ng mga biglang pagkamatay at ang proseso ng investigasyon ng mga insurance company. Huliman, ang pagbabil ito ay nahatulong upang maiwasan ang katulad na trahedya sa hinaharap. Ang kasal ay isang ugnayan ng pinakamalalim na tiwala. Ang 3 lalaki ay namatay dahil sa tiwalang iyon. Hindi nila pinagdudahan ang pagkain nasa kanilang mesa at hindi nila pinagdudahan ang taong nasa kanilang tabi at hindi iyon kailanman naging kanilang pagkakamali.